Wild, chaotic, massive brawl sa Charlotte. Nauwi sa Riot ang laban. Bad Boys Pistons is back. Napakainit ng laban na to mga idol. At eto naman, may madadagdagan mga idol na kupunan sa NBA. Hindi lang isa. And big news kay Stephen Curry sa paparating na All-Star Game. If you're not paying attention mga idol sa ginagawang run ng Charlotte Hornets, well, it's time na panoorin mo ang kupunang to. Hottest team in the NBA, 9 straight wins at kalaban nila sa ngayon ang number 1 team sa Eastern Conference, ang Detroit Pistons. And probably the number 1 team in the NBA dahil tabla sila ng OKC Thunder. Now the Hornets with numbers to the rim. Well, first quarter pa lang gusto nang magbigay ng statement itong Charlotte Hornets. Hindi sila natambakan ng Detroit Pistons kagaya sa ginawa nila sa New York Knicks. Every field goal sa first quarter mga idol talagang naghihiyawan at dumadagungdong sa arena. First quarter pa lamang to pero grabe yung energy hindi lang ng mga players pati na ang crowd. May dalang pisikal ang game na to mga idol. Masama ang pagkakabagsak ni Javonte Green sa transition offense ng Detroit Pistons. Kasundan pa yan ng pisikalan naman ni Grant Williams at ni Isaiah Stewart. Lately, naging X-Factor itong si Grant Williams sa sunod-sunod na panalo naman ng Charlotte Hornets. Kitang laban mga idol sa opening frame, rookie Con Kenopol with 9 points sa first quarter. At eto pa, tuloy ang celebration ng crowd sa half-court heave ni Zion James at the buzzer. Got some meat on the bone. Put it up there, see ya. Hornets up by 4, 33-29 end of first. Second quarter, pinaulanan na ng Charlotte Hornets ng 3 mga idol ang Detroit Pistons. 3 straight 3-pointers for the home team. At lahat ng 3 na yan mga idol uncontested ng Detroit. Habang sa visitors naman, etong si Cade Cunningham ang tumatrabaho, assist, points, lahat ginagawa ni Cade. Kulang sa tulong so far sa Cade Cunningham, 15 points and counting para sa kanilang star player. Ang all-star nilang si Jalen Duren, so far 2 points pa lamang. Step up sila Melo Ball mga idol, double figure scoring na rin para sa kanya. More points mula kay Cade Cunningham mga idol, mid-range shot, fade away. Pero ang sagot dyan ng Charlotte Hornets, back-to-back 3-pointers na naman. Pero hindi laging Pasko mga idol sa Charlotte Hornets nag-run ang Detroit Pistons hanggang sa muli nilang nakuha ang lamang dahil kay Duncan Robinson at Cade Cunningham na may 19 points sa first half. Sa paint, nag-capitalize mga idol ang Pistons at hindi nila pinipilit yung kanilang 3-point shooting. 13 attempts lamang sila outside the arc habang ang Charlotte Hornets may 25 attempts na sa 3. 61-57 Pistons at the half. Third quarter, naging physical na si Jalen Duren sa Charlotte Hornets. Dito mukhang nagkakaroon na ng momentum ng Detroit Pistons. Sa ilalim pa rin sila nagkakapitalize mga idol. More points in the paint for the visiting team. Ang susunod na mangyayari mga idol ay hindi in-expect ng lahat ng tao na nasa arena. Nagsimula ang lahat sa altercation sa pagitan ni Jalen Duren at Musa Diabate. Chaos ang nangyari. Na-provoke si Musa Diabate na magwala. Nagkabitawan ng suntok mga idol at grabe yung gulo na nangyari sa home court ng Charlotte. Hindi lang sa pagitan ni Musa Diabate at ni Jalen Duren dahil sumugod din mula naman sa bench ng Detroit itong si Isaiah Stewart. Silang dalawa naman ni Miles Bridges ang nagkakumprontahan. Parang eksena sa Malice in the Palace. Grabe yung security. Dinumog si Isaiah Stewart na hindi nagpapaawat. Gusto pa niyang ikutan mga idol si Miles Bridges. Matik to, suspension itong si Isaiah Stewart. Pinakalma naman si Musa Diabate dahil hindi niya matanggap yung ginawa sa kanya ni Jalen Duren. Ejected ang 4 na players including Jalen Duren, Isaiah Stewart, Miles Bridges, and Musa Diabate. Nag-aladyansina ba naman itong si Isaiah Stewart? Well, nagtuloy-tuloy ang run mga idol ng Detroit Pistons hanggang sa natambakan na ang Charlotte Hornets. Maabot ng 16 points ang biggest lead ng Detroit Pistons sa third quarter pero nagawa pa ng Charlotte Hornets na mag-mini run end of third quarter. Back to 10 points sa kanilang hinahabol, 88-78. Dito naghalimaw itong rookie na si Kalkbrenner dahil nawala ang dalawang big men ng Detroit Pistons. Extended ang run ng Charlotte mga idol, 10-0.
Patuloy ang magandang performance ni Cade Cunningham 3-pointer pero may counter pa si Brandon Miller. Pero may isa pang problema ang Charlotte Hornets mga idol, ang backup big man ng Detroit Pistons, si Paul Reed. Isa pa sa malakas sa ilalim to. Halfway through the fourth quarter, 12 ulit ang inahabol ng Hornets, 97-85. Di pa rin nawawala ang init ng laban mga idol, tinawagan ng offensive foul si Grant Williams at sumabog sa galit mga idol ang coach ng Charlotte, si Charles Lee. Sumugod at galit na galit sa referee mga idol. Panglima na ang head coach ng Hornets na na-eject sa laban. Still fighting ang Charlotte Hornets na para bang playoffs mga idol. Con Kinopol 3-pointer. Gustong isalban ng rookie Con Kinopol ang record ng Charlotte Hornets. More from Charlotte, Brandon Miller clutch at naibaba pa ng home team sa 4 ang lamang ng Pistons last 2 minutes 104-100. Ang daming chances ng Charlotte Hornets para ibaba sa single possession ng laban mga idol pero nagminti sila ng magkakasunod na 3 hanggang sa sinelyohan ni Tobias Harris ang laban. Panalo ang Detroit. So, eto mga idol, magkakaroon ng discussions ng NBA Board of Governors dahil expected daw na magkakaroon ng botohan ng NBA executives sa pagdadagdag ng 2 pang kuponan sa NBA. At ang 2 team na yan na ay posibleng magmula sa Las Vegas at sa Seattle, the home of Supersonics, na ngayon ay ang Oklahoma City Thunder na. So, paano naman magkakaroon ng players ang mga kuponan na to? So, merong expansion draft na tinatawag. Ang 2 expansion team na yan na ay pwedeng kumuha ng tag-iisang player bawat NBA teams. Pero ang mga existing NBA teams mga idol ay pwedeng magprotekta ng hanggang 8 players na hindi pwedeng kunin. Kagaya sa expansion draft na nangyari mga idol noong 1995 ng Raptors at Grizzlies, automatic din nakasali sila sa NBA draft at mas mataas ang odds for a lottery pick. Hindi automatic na sila ang makakuha ng first at second pick mga idol. Gagawin to ng ilang taon hanggang sa maging competitive ang kuponan na yan. Pwede ring mag-sign ng unrestricted free agent sa mga bagong team na yan at mga veteranong walang contract sa NBA. Maging mga international players ay pwede nilang kunin. So technically walang makukuhang superstar ang mga bagong teams na to maliban na lamang kung ma-involve sila sa malaking trade. For example, i-give up nila yung kanilang mga future first round picks for a superstar, which is unethical kung gagawin nila yon. Mukhang timing naman to sa usaping pagretiro ni LeBron James sa NBA. Well, 2 years ago mga idol, nagpahayag ng intensyon si LeBron James na magbid for a projected $7 billion expansion team sa Las Vegas. It's here. I think adding an NBA franchise here. And remember, free agent next summer sa LeBron James at meron siyang option kung saang kuponan sa NBA siya maglalaro next season. We'll never know kung babalik si LeBron sa Cleveland or sa Las Vegas na ang punta ni LBJ. Yan ay kung ma-approve ng NBA Board of Governors. Ito pang isang malaking balita mga idol sa NBA. Gustong isalvage ni Mark Cuban mga idol ang Dallas Mavericks mula sa kasalukuyang owner na si Patrick Dumont. Ang pinagbentahan din niya ng kanyang majority stake sa franchise. Ayon ito mga idol kay Mark Stein, may kasamang mga investors itong si Cuban mga idol para bilhin ulit ang Dallas Mavericks. Owner pa naman din itong si Mark Cuban pero minority na lamang. Wala siyang kontrol sa operasyon ng Dallas Mavericks. Anong ibig sabihin nito? Business pa rin ba ang habol ni Mark Cuban or may something na pinaplano ang bilyonaryong negosyanteng to? Benenta no ni Mark Cuban ng Dallas Mavericks dahil may plano siyang pumasok sa real estate. It's a business decision pero lumalabas ngayon na parang seryoso si Mark Cuban na patakbuhin at muling sagipin ang franchise sa kasalukuyang owner para sa mga fans yata, kaya gagawin to ni Mark Cuban. Update sa Golden State mga idol, successful ang surgery ni Jimmy Butler ngayong araw. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points mga idol, mami-miss ni Jimmy Butler ang start ng 2026 to 2027 NBA season. Expect natin na magbabalik January or February si Jimmy Butler next year. Isa pang malaking balita mga idol, itong si Stephen Curry ayon kay Brett Siegel ay hindi raw magpa-participate sa NBA All-Star Game. Wala pang may nilalabas na official report ang Golden State Warriors pero siguradong sigurado na may kinalaman to sa injury ni Stephen Curry sa kaniyang tuhod. Dahil expected na rin na hindi pa makakapaglaro si Stephen Curry for the Warriors bago ang All-Star break.